Dahil sa mahirap na kalagayan ng kanyang pamilya, ang isang babaeng nagngangalang Ji-hyun ay napilitang magtrabaho. Ngunit sa unang araw pa lang niya sa trabaho, nagkamali siya bilang receptionist sa isang shopping center. Itinuring niya ang mga VIP na customer bilang ordinaryong mamimili. Dapat sana ay umaalis na ang kotse, ngunit ito'y bumalik pa atras. Ang anak ng tycoon na nakasakay sa sasakyan ay iniunat ang kanyang braso. Mabilis na tumakbo si Ji-hyun at lumuhod sa isang tuhod sa lupa. Tinanong niya kung maaari siyang bigyan ng maingat na rekomendasyon. Sinabi nito, hindi ba niya nakita ang plaka ng sasakyan? Mabilis na tumakbo si Ji-hyun para tingnan ang plaka. Naging malinaw na ito pala ay isang VIP na bisita ng shopping center. Kanina pa niya mali ang itinuro kaya'y mabilis siyang humingi ng paumanhin. Ngunit ang mayamang lalaki ay ayaw pa rin magpatawad. Sa kanyang isip, ang hindi paggamit ni Ji-hyun ng hand gestures ay pagmamaliit sa kanya. Nagulat ang babae. Pagkatapos, ngumiti siya ng maliwanag at gumamit ng perpektong hand gestures para tanggapin ang bisita. Ngunit, nang umalis na ang kotse, biglang nanggulo ang kanyang kasamahan. Sinabihan siya nito na sira ulo. Pero pagkatapos niyang sabihin iyon, aminado ang lalaki na hindi tama ang mga bagay-bagay. Nagalit ito at bumaba ng kotse. Akala niya si Ji-hyun ang babaeng nagsasalita ng walang galang. Mabilis na nagpaliwanag ang kasamahan niyang katabi, ngunit itinulak niya ito hanggang sa bumagsak. Nang makita ni Ji-hyun na nasugatan ang kasamahan, ang babaeng palaging sumusunod sa sentido komon ay nagsimulang makipagtalo sa walang katuturang mayabang na rich boy. Lalo itong nagpagalit sa lalaki. Sa oras na iyon, nalaman ng manager ang nangyari kaya'y mabilis siyang dumating at sinisi si Ji-hyun. Gusto ng manager na humingi kaagad ito ng tawad. Lumalabas na ang lalaking ito ay hindi lang VIP, kundi ang pangalawang anak din ni Suho ng chairman ng grupo. Kung hindi maayos ang pag-asikaso dito, lahat sila, pati ang manager, ay maaaring mawalan ng trabaho. Dahil ayaw makadagdag ng problema ni Ji-hyun, napilitan siyang humingi ng tawad, ngunit hindi pa rin nasiyahan si Suho sa kanyang pag-apologize. Sinabi niya, "Ano pa bang gusto niyo? Dapat ba akong lumuhod?" Pero hindi niya inasahan na papaluhurin siya ng manager para humingi ng tawad. Talagang lumuhod si Ji-hyun sa harap ni Suho. Nagmakaawa siya ng kapatawaran. Habang nakatingin sa babaeng nakaluhod, naisip din ni Suho na medyo sumobra na siya. Kaya ipinaalma niya ang sarili at umalis. Sa totoo lang, hindi siya taong mahilig manggulo ng walang dahilan. Pero dahil kamakailan lang ay pinipilit siyang pakasalan si Lady Chea ng isang tycoon family. Na ayaw niya. Nagalit siya ng walang mapagbuntunan. Kaya sa babae na lang niya inilabas ang galit. Ngunit hindi nagtatapos dito ang kwento. Ang pagluhod ng babae ay nakuha ng mga passerby at naipost online. Hindi nagtagal, naging viral ang video. Ang masama, dahil dito, bumagsak ang stock price ng grupo. Galit na galit ang chairman at sinigawan si Suho. Tinanong din niya kung dahil ba ito sa pagtutol nito sa arranged marriage, hindi makapag-reply si Suho at nangako na lang sa ama na aayusin niya ang problema. Pagkatapos, hinanap niya ang isa pang babae. Gaya ng inaasahan sa estilo ni Suho, naglabas siya ng 2 tumpok ng pera at ibinigay ito sa babae para maayos ang usapin. Akala niya kasi ay sinadya nitong lumuhod at mag-post ng litrato online para humingi ng pera. Bagamat mahirap ang pamilya ni Ji-hyun, sobrang kinamumuhian niya ang mga taong kagaya ni Suho. Kanina, lumuhod lang siya para hindi madamay ang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, bigla siyang sumakit ang ulo, nagsuka at tuluyang nagkolapsa sa sahig. Pinisil ni Ji-hyun ang mukha nito at nakitang hindi ito nagkukunwari, kaya'y mabilis niya itong dinala sa ospital. Nang hahanapin niya ang phone ni Suho para tawagan ang pamilya nito, nakita niya ang 2 bundle ng pera sa bulsa nito. Kanina pa ito ibinibigay sa kanya, pero hindi niya kinuha. Naalala niya ang masamang ugali ni Suho kanina, kaya'y isinaksak niya pabalik ang pera sa bulsa nito at umalis. Pero nang makita niyang may mga tao sa kabilang kama na nakatingin, hindi siya napanatag. Baka raw manakaw ang pera? Sinabi ni Ji-hyun na dahil baka mawala, siya muna ang mag-iingat nito. Nang magising si Suho, sinabihan siya ng doktor ng isang mahirap tanggapin na katotohanan. May terminal cancer siya. Panghuling Hulyo, hanggang 6 na buwan na lang siya mabubuhay. Nang marinig ito, lubog siya sa despair. Nang palabas na siya ng ospital, nakita niya si Ji-hyun na papasok para magbayad. Pero sa estado niya ngayon, wala na siyang gana kausapin ito. Nang ilabas ni Ji-hyun ang pera, wala na si Suho. Nang sumakay siya sa kotse, tuluyan na siyang bumigay. Nawala ang matigas niyang pagkukunwari. Puno siya ng kalituhan, takot,
at kawalan ng pag-asa pero wala siyang masabihan. Galit siya sa Diyos sa kawalang katarungan. Bakit siya nagka-cancer sa murang edad? Kahit limitado lang ang oras ng lahat, para sa mga may cancer na kailangang bilangin kung ilang araw na lang ang natitira, kagaya ni Suho, isang malaking dagok ito. Si Suho ang top tycoon ng Korea. Araw-araw, paulit-ulit lang ang boring niyang buhay. Pagkain, party, socializing, at pagdiriwang ng birthday kasama ang fiancé. Agad na inabot ng katulong ang 100 karat na necklace. Tungkol naman sa arranged marriage kay Chaea, kunwari niyang sinabing, mahal kita, at isinuot ang necklace. Lahat ng ginawa niya ay para lang sa reporter na kumukuha ng litrato. Nang umalis ang reporter, hinubad niya ang pagkukunwari at hinagis ang baso sa sahig. Sinigawan niya si Chaea at pinalayas. Magka-birthday sina Jihyun at Min Seok pero magkaiba ang pagdiriwang nila. Masaya na si Jihyun sa simpleng regalo ng boyfriend niya. Kaya nang imungkahin nitong ipagpaliban muna ang kasal para sa magandang future, agad siyang pumayag. Nang gabing iyon, tumawag si Suho kay Chaea. Punong-puno siya ng excitement at pumunta sa bahay nito. Pero nang pindutin niya ang doorbell, ang bumukas ay isang lasing na babaeng nakapulang nightgown. Hindi matanggap ni Chaea ang nakita niya. Pumasok siya sa bahay, magulo ang lahat at nakahandusay si Suho sa kama. Alam niya kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa babaeng nakapula. Bilang fiancé ni Suho, bumuhos ang kahihiyan sa kanya. Kitang-kita rin ng babae ang pagkagulo ni Chaea, kaya't nagmamadali siyang magpaliwanag. Sinabi nitong wala silang ginawa. Inupahan lang siya ni Suho para lokohin si Chaea. Pero ang totoo, alam na ni Suho ang sakit niya. Malungkot siya kaya nagpatawag siya ng kasama sa inuman para makalimot. Tumawa pa ang babae at nagsabing baka ayaw talaga pakasalan ni Suho si Chaea. Nasaktan si Chaea. Hinampas niya ng bag ang babae. Dahil sa commercial marriage, walang nararamdaman si Suho kay Chaea. Ngayon, pati isang hamak na babae ay tinuya siya. Hindi niya napigilan ang galit. Para makuha ang pera, tiniis lang ng babae. Pero galit pa rin si Chaea. Tinapon niya ang pera sa pool para lang insultuhin ito. Pagkatapos, umalis si Chaea ng galit. Nang nasa hallway na siya, nakita niyang duguan ang bag niya. Walang iniisip, itinapon niya ito sa basurahan. Sa loob ng bahay, tahimik na pinunasan ng babae ang luha niya. Wala na siyang time para isipin ang kahihiyan. Kanina pa siya nagpanik at tumakbo papunta sa pool para kunin ang pera. Bigla siyang nahilo at nahulog sa tubig. Ang babae ay si Gaeon, isang masunuring anak. Dahil mahirap sila, nakishare siya ng bunk bed kay Jihyun. Minsan, nagtalo pa sila dahil sa alarm clock. Pero mahal na mahal siya ng ate niya. Tuwing umaga, nagluluto ito ng masasarap para sa kanya. Kasama lang nila ang isang sugar roll na ina. Nawala na nito ang lahat ng pera sa bahay at may malaki pa itong utang. Paulit-ulit na pumupunta ang mga kolektor. Umaasa lang sila sa maliit na sahod ng ate niya. Ngayon, para mabawi ang puhunan, kinuha ng ina ang 10 million won na iniingat ni Jihyun para kay Suho. Lugi lahat. Dahil malapit nang kunin ng kolektor ang bahay nila, si Gaeon, na estudyante pa, ay napilitang magtrabaho sa nightclub para bayaran ang utang ng ina. Ngunit sa unang araw pa lang niya sa trabaho, namatay si Gaeon. Nang magising si Suho, nakita niyang patay na sa pool ang babaeng tinawag niya kagabi. Nang hindi ito gumalaw kahit tawagin, bigla siyang kinabahan. Tumalon siya sa tubig para iligtas ito, pero huli na. Matagal nang hindi humihinga ang babae. Sa panahong ito, si Min Seok, abogado ng tycoon family, ay kasama ng boss niya. Nang makita niya ang eksena, nakilala niya agad na kapatid ito ng girlfriend niya. Tiningnan niya si Suho nang hindi makapaniwala. Pero dahil lasing si Suho kagabi, wala siyang maalala. Hindi niya maintindihan kung paano namatay ang babae sa bahay niya. Nang mabalitaan ni Jihyun, mabilis siyang tumakbo papunta roon. Nang makita niya ang bangkay ng kapatid, bumagsak siya. Nagsimula siyang umiyak ng desperado. Hindi siya makapaniwalang biglang nawala ang kapatid na mahal niya. Nang makita ang paghihirap ni Jihyun, naalala ni Min Seok ang pen na nakita niya sa crime scene. Iyong pen na kinuha dati ni Chaea. May hinala na siya pero wala siyang imik. Hindi nagtagal, kinuha ng pulis ang bangkay ng kapatid ni Jihyun. Dinala rin si Suho sa presinto para imbestigahan. Pero agad siyang pinalaya. Malinaw na dahil sa kapangyarihan ng tycoon family. May nag-ayos na ng lahat sa likod. Pag-uwi niya, tinanong siya ng ama, "Ikaw ba talaga ang gumawa?" Sumagot si Suho, "Wala nang importansya kung ako o hindi. Hindi ba ganoon na rin ang iniisip mo?"
Bilang mga witness, tinawag sa opisina ng chairman sina Min Seok at ang boss nito. Tinanong sila kung ano ang opinyon nila. Base sa pen na nakita niya, hinala ni Min Seok na may kinalaman si Chae-ah. Pero sa harap ng chairman, sinabi niyang may sugat sa ulo ang biktima. Baka habang lasing, sinaktan ni Suho, tapos nahulog sa pool. Baka nakalimutan na lang ni Suho ang ginawa niya. Pagkatapos, naglabas ang chairman ng 2 check at sinabing ayusin na nila ang kaso. Pwede nilang ilagay ang kahit anong amount. Pumunta si Min Seok kay Chae-ah. Ipinakita niya ang pen. Tinanong niya kung pumunta ito sa crime scene. Pero matigas ang pagkakaila ni Chae-ah. Sinabi lang ni Min Seok na gusto niyang malaman ang nangyari nung gabing iyon. Sumagot si Chae-ah. Kung ibibigay mo ang pen na ito sa presidente o sa pulis, bahala ka. Wala akong kinalaman dito. Pagbalik ni Min Seok, naalala niya ang sinabi ng chairman. Sa isang banda, ang girlfriend niyang mahal na mahal niya. Sa kabilang banda, ang malaking perang nasa harap niya. Ano ang pipiliin niya? Nakita niyo na ba ang babaeng kasintulad nito? Ang kapatid niyang estudyante pa lang biglang namatay. Ang inang nagtatago sa mga collector, hindi man lang dumalo sa libing. Mas malala pa, wala silang pera para ilibing ang kapatid niya. Si Min Seok, ang boyfriend ni Ji-hyun na nakasaksi sa lahat, ay nagdesisyong umalis. Pumunta ulit siya kay Chae-ah. Sinabi niyang tiningnan niya ang CCTV pagkatapos ng insidente at nakita niyang pumunta si Chae-ah sa bahay ni Suho nung gabing iyon. Pagkatapos, naglabas siya ng USB at sinabing burado na ang orihinal na footage ng camera. Ito na lang ang natitirang video. Dahil sa ebidensyang iyon, napilitang aminin ni Chae-ah na pumunta nga siya sa crime scene nung gabing iyon. Higit pa rito, sinaktan din niya sa ulo ang kapatid ni Ji-hyun. Sa puntong ito, malinaw na kay Min Seok na si Chae-ah ang hindi direktang pumatay sa kapatid ni Ji-hyun. Walang magawa si Chae-ah kaya tinanong niya si Min Seok kung ano ang gagawin. Sinabi nitong siya na ang bahala sa lahat. Binigay pa niya ang natitirang video kay Chae-ah. Hindi nagtagal pumunta siya kay Ji-hyun pero sinabi niyang mag-isa lang daw ang kapatid nito sa hotel. Walang kasama. Sa presinto, nang tanungin ng pulis kung may iba pang tao nung gabing iyon, naalala ni Suho na tinawagan niya si Chae-ah. Pinalapit niya ito para sabihing hindi niya ito pakakasalan. Pero nagsinungaling siya sa pulis at sinabing wala siyang maalala. Pumunta siya kay Chae-ah at tinanong kung dumating ba ito sa bahay niya pagkatapos ng tawag. Kunwari ikalmado, sinabi ni Chae-ah na hindi siya pumunta at nagsinungaling pangkasama niya ang ibang lalaki nung oras na iyon. Nang marinig ang sagot ni Chae-ah, wala nang masabi si Suho. Matagal na rin naman siyang masama ang ugali rito. Ibinigay ng sekretarya ang testamento ni Gayon na kanilang lihim na imbestigahan. Nagalit si Suho dahil kumilos ito nang walang paalam. Nang makaalis ang sekretarya, binuksan niya ang dokumento at nakita niya ang isang babaeng kilala niya. Hindi niya inasahan na kapatid pala niya ito si Gayon. Kinabukasan, natanggap ni Ji-hyun ang abiso mula sa pulisya na namatay daw ang kapatid nito dahil sa pagkalasing. Hindi siya naniniwala. Galit na pumunta siya sa presinto. Hindi siya makapaniwalang gagawin iyon ng kapatid niya. Hiniling niyang ipagpatuloy ang investigasyon. Ibinigay ng pulis ang cellphone ng kapatid niya at sinabing may testamento daw ito bago mamatay. Isang mensaheng hindi pa nasasend. Paano naging testamento iyon? Nagmakaawa si Ji-hyun na imbestigahan ulit pero pinayuhan lang siyang kumalma. Nang makita siya ng hepe ng pulisya, nagmakaawa itong huwag nang itigil ang kaso. Lahat ng ito'y nasaksihan ni Suho. Habang pinapanood niya si Ji-hyun na umiiyak sa sahig, naalala niya ang pagkamatay ng ina niya noong bata siya. Ganoon din siya kadesperado. Gusto niyang malaman kung siya ba talaga ang pumatay kay Gayon. Walang magawa si Ji-hyun kaya lumapit siya kay Min Seok. Hiniling nitong tulungan siyang imbestigahan ang pagkamatay ng kapatid. Ayaw niyang maniwala na nagpakamatay ito pero sinabi ni Min Seok na totoo nga daw. Binigyan pa niya ito ng business card. Sinabing kapag hinanap niya ang taong ito, malalaman niya ang katotohanan. Natagpuan ni Ji-hyun ang lalaking si Kang sa Bell Base sa address sa card. Sinabi nito na nagtatrabaho na raw bilang prostituta ang kapatid niya roon ng ilang taon. Tuwing kailangan ng pera ang pamilya, pumupunta ito roon. Dagdag pa nito, madalas daw sabihin ni Jeon na dahil sa pressure ng pamilya, gusto na lang niyang mabuhay ng komportable. Malungkot na bumalik si Ji-hyun sa libing ng kapatid. Sinabihan siya ng staff na may nagbayad na ng funeral expenses. Akala niya si Min Seok ito pero hindi niya makita. Sa isang sulok, nagtatago si Suho. Siya pala ang nagbayad. Tumawag si Ji-hyun kay Min Seok pero sinadyang hindi nito sinagot.
Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ibinibigay ni Min Seok ang check sa presidente. Nakakagulat ang amount na 10 bilyong won. Kahit itinakda ng ama niyang aksidente lang ang pagkamatay ni Geon, hindi pa rin alam ni Suho kung siya ba talaga ang may kasalanan. Patuloy niyang pinagmamasdan si Ji-hyun. Tuwing nakikita niya itong umiiyak, lumalala ang guilt niya. Alam ni Suho na kaunti na lang ang oras niya. Dahil siguro sa konsensya, kailangan niyang malaman ang totoo. Pumunta siya sa mga eksperto para ma-restore ang buong footage ng camera. Nang maibalik ito, wala namang nakitang krimen. Hindi niya alam na planong lahat ito ni Min Seok. Kunwari pa ngang nagrekomenda si Min Seok ng ekspertong tutulong kay Suho, pero bayad na ito matagal na. Pati si Kang na nakausap ni Ji-hyun ay inayos din ni Min Seok. Kahit ang pekeng testamento sa cellphone ay gawa niya. Samantala, itinapon ni Chea sa dagat ang kopya ng video. Hindi makapaniwala si Ji-hyun kaya nagdesisyon siyang magpa-autopsy. Nang matapos ang tawag, agad itong nalaman ni Min Seok pero hindi siya natakot. Kinuhang muli ng pulis ang bangkay ng kapatid. Umuulan ng malakas habang nakaupong miserable si Ji-hyun. Hindi niya alam na ang boyfriend niyang 6 na taon ang manipula sa lahat. Pinilit niyang panoorin ang autopsy, hinintay ang resulta. Nang lumabas ang resulta, hindi niya matanggap. Nasugatan daw sa ulo ang kapatid at nalunod habang lasing. Resulta ito ng kontrol ni Min Seok. Kahit ayaw niyang maniwala, wala siyang magawa. Pagkatapos ng kremasyon, naglakad si Ji-hyun pauwi ng walang direksyon. May nakita siyang lalaki sa loob ng bahay na nagluluto. Sinabi nitong ginamit ng ina niya ang bahay para bayaran ang utang. Nang makita ang dokumento, hindi siya makapaniwalang ganun kalaki ang utang. Habang nag-empake siya, nakita niya ang regalong ihahandog sana sa kanya ng kapatid, isang birthday gift. Komplikado ang nararamdaman niya. Nang aalis na siya, hinarang siya ng lalaki at nagpakita ng masamang ekspresyon. Pagkatapos sipain ni Ji-hyun ang lalaki, hinabol pa rin siya nito. Biglang lumabas si Suho at hinarang ito. Walang mapuntahan si Ji-hyun kaya naupo siya sa tabi ng daan. Tinitigan niya ang regalo ng kapatid. Parang kahapon lang ang masasayang alaala. Ngumiti siya. Unang beses makalipas ang mahabang panahon. Pero pagkatapos, umiyak siya. Tahimik na pinagmasdan siya ni Suho mula sa kotse. Naglakad si Ji-hyun sa ulan, hinayaang basahin ang mukha. Napakalawak ng mundo, pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang pagkamatay ng kapatid. Ang pagtakas ng ina. Sa sandaling iyon, parang wala nang saysay ang buhay para sa kanya. Napansin ni Suho ang kakaiba sa kanya, kaya mabilis siyang bumaba ng kotse. Tumawid siya sa mabilis na trapiko at niyakap si Ji-hyun. Galit niyang sinabing, nagpapakamatay ba ito? Sinabi ni Ji-hyun na sawa na siya sa buhay. Ang mga gustong mamatay ay hindi mamatay. Ang gustong mabuhay ay kaunting oras na lang. Lumakas ang ulan, parang umiiyak ang langit para sa 2 taong pinagtripan ng tadhana. Lumambot ang tingin ni Suho. Dahil konti na lang ang oras niya, kailangan niyang bantayan ang babaeng ito. Nagtaka si Ji-hyun sa bigla niyang pag-aalala. Hindi masabi ni Suho ang totoo, kaya ginamit niya ang dahilan ng 10 milyong utang. Nangako si Ji-hyun na babayaran siya, pero hindi mapakali si Suho sa itsura nito. Pinasakay niya ito sa kotse. Alala niya baka may gawin itong masama sa kalagayang iyon. Hindi alam ni Suho na may mas malaking problema palang naghihintay. Ito ay si Su-chul, ang panganay na anak ng Cha family at kapatid niyang nakipagkumpetensya sa mana. Nang malamang posibleng pumatay si Suho kay Jian, tinipon niya ang media para ilantad ito. Desidido siyang ibagsak ang kapatid. Sa huling sandali, pinigilan siya ni Min Seok at pinaisip muna ang sasabihin sa media. Dahil alam ni Min Seok ang totoo, kapag na-expose ito, masisira din siya. Matapos marinig na darating din si Chea dito, ibinalita niya ang kwento kung paano ginamit ni Su-chul ang pagkakakilanlan ng iba para lihim na bumili ng shares sa kumpanya bilang panakot sa kanya. Pero walang pakialam si Su-chul sa banta niya. Sa halip, hinamon pa niya si Chea. Nang marinig ang balitang ito, sinabihan ni Suho si Ji-hyun na umupo muna sa kotse at siya mismo ang nagtungo sa press conference. Nagkita ang magkapatid. Biglang sumikip ang paligid. Tinanong ni Suho kung ano ang gusto ng kuya niya. Hindi nagpakipot si Su-chul at diretsong nagsabi na gusto niyang ilipat sa kanya ni Suho ang 50% ng shares na nasa pangalan nito. Kapag pumayag si Suho, itatago niya ang sikreto nito magpakailanman. Lahat ay taimtim na nakatingin kay Suho. Tawa lang ang ginawa nito at sinabihan si Su-chul, ilantad mo na lahat para sa isang taong malapit ng mamatay. Anong ikatatakot ko pa?
Pagkatapos, tumayo siya sa entablado at balak sabihin ang totoo sa mga reporters. Pero sa sandaling iyon, pumasok si Ji-hyun sa bulwagan. Si Suho, na kanina'y matapang at determinado, biglang napatigil. Napansin din si Ji-hyun ni Min-wook na nasa loob. Tinitigan ni Suho si Ji-hyun habang nakatingin ito sa kanya. Naalala niya ang masakit na pag-iyak nito, kasama ang mukha ng kawalan ng pag-asa. Ang mga salitang nasa dulo na ng dila niya ay biglang napigilan. Sa huli, wala pa rin siyang lakas ng loob para sabihin ang katotohanan. Galit na galit ang kanyang kuya dahil dito. Hindi inintindi ang maraming reporters, hinila niya si Suho palabas ng entablado at itinulak sa sahig. Agad na itinaas ng mga reporter ang kanilang mga kamera. Gusto nilang makuha ang litrato ng magkapatid na mayayaman na nag-aaway. Naitulak sina Ji-an at Chae-ah sa sahig dahil sa sigalot, pero si Min-wook, ang boyfriend ni Ji-hyun, ay pinili na manatili sa tabi ni Chae-ah para protektahan ito. Samantala, lumabas si Suho sa bulwagan habang binabardagol ng mga reporter. Sumakay siya sa kotse at panik na umalis. Hindi nagtagal, nalaman ng presidente ang lahat ng ginawa ng panganay niyang anak at agad na nagalit. Itinaas niya ang baso ng alak sa kamay at pinalo ng malakas kay Suchul, pero biglang tumama ito sa ulo ni Min-wook. Patuloy na dumadaloy ang dugo, pero tiisin lang ni Min-wook ang sakit ng tahimik. Pumunta si Suho kay Ji-hyun. Maingat niyang binalatan ang mga gasgas nito pagkatapos ay dinala niya ito sa kanyang restaurant. Alam niyang buong araw nang hindi kumakain si Ji-hyun, pero hindi niya alam ang gusto nito kaya marami siyang in-order. Nang makita niyang walang gana ito, tinawag ni Suho ang chef at sinabing itapon lahat. Takot masayang ang pagkain, kumain na si Ji-hyun. Ito ang kapangyarihan ng mayaman. Gusto niyang kumain ito ng marami, pero nagpanggap siyang suplado lang. Habang natutulog si Ji-hyun, maalaga siyang naglagay ng kumot dito, pero kinabukasan, bumalik siya sa pagiging mayabang. Pilit niyang pinapirma si Ji-hyun sa isang kasunduan na babayaran nito ang 10 milyong won. Ang layunin ni Suho ay para malaman lahat ng galaw nito. Pagkatapos, pumunta ulit siya sa bahay ni Ji-hyun. Tinulungan niya ang ina nito na bayaran ang lahat ng utang at mabawi ang bahay, at narinig pa niya ang balita tungkol sa ina ni Ji-hyun mula sa lalaking middle-aged. Pumunta rin si Suho kay Min-wook at binigyan ito ng reputasyon bilang mabuting tao para puntahan ni Ji-hyun ang boyfriend nitong hindi man lang nagpakita sa gitna ng mga problema nito. Sa sandaling iyon, wala nang pagmamahal sa mga mata ni Min-wook. Ang taong minahal niya noon ay naging estranghero na. Nang magkita ulit sila, wala nang matatamis na salita. Inihatid niya si Ji-hyun sa kinaroroonan ng ina nito at sinabing nakakulong ang ina nito dahil sa panloloko. Ngayong bayad na ang utang at nabawi na ang bahay, pwede na itong makipagkita. Nang tanungin siya ni Ji-hyun kung saan nakuha ang pera para bayaran ang utang ng ina nito, wala lang sa kanya ang sagot, para makipaghiwalay. Sa mundong ito, ang pinakamahirap sabihin sa pagitan ng dalawang nagmamahalan ay ang salitang hiwalay. 6 na taong pagmamahalan, pero madali lang itong nasabi. Hindi matanggap ni Ji-hyun at tinanong kung kailan nagbago ang nararamdaman ni Min-wook, pero ayaw magpaliwanag nito. Sumakay na lang ito sa kotse at umalis. Pumanaw ang kapatid, iniwan ng boyfriend at sa wakas, tuluyan nang bumuhos ang luha ni Ji-hyun. Nakita ang eksenang ito ni Suho mula sa kotse sa malayo. Kakalabas lang ng ina mula sa kulungan nang marinig ang masamang balita mula sa panganay na anak, patay na ang bunso. Habang nakatingin sa tenga ni Gaeon, hindi napigilan ng ina ang luha ng may pagsisisi. Hindi niya matanggap na ilang araw lang siyang nakakulong at wala na ang anak niya. Sinisi niya si Ji-hyun sa simpleng libing nito. Sumabog si Ji-hyun at sinabi sa ina ang totoo. Noong buhay pa si Gaeon, nagtrabaho ito sa illegal na placement agency para mabayaran ang utang ng ina, kaya namatay. Hindi makapaniwala ang ina. Dinampot niya ang bag at mabilis na umalis. Pumunta siya sa middle-aged na lalaking pinagkakautangan niya dati. Palang nito, sinabi noon ni Taong sa ina na kung kailangan nito ng pera, dalhin niya si Gaeon para magtrabaho doon. Akala noon ng ina ay biro lang, pero hindi niya inasahan na talagang dadalhin pala ang anak para kumita at bayaran ang utang. Pero sabi ni Taong, wala nang kwenta ang mga iyon. Ang mahalaga ngayon ay imbestigahan ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Gaeon. Mukhang hindi simpleng aksidente ang nangyari. Maliwanag na may alam si Taong. Para mabilis malaman ang katotohanan, kailangang magpakitang gilas ang ina kay Taong, pero tusong-tuso ito. Ayaw nitong banggitin ang kwento ni Gaeon, pero pakiramdam ng ina na baka may hawak itong ebidensya sa ibang lugar. Nagtatrabaho si Ji-hyun nang biglang sabihan ng direktor na puntahan ang VIP guests. Nang dalhin ni Ji-hyun ang mga gamit para sa isang mayamang babae,
Nakita niyang kasama nito si Min Wook, ang boyfriend na hiniwalayan siya, kamakailan lang. Kahapon lang sila naghiwalay, ngayon magkahawak kamay na ito sa iba. Doon na-realize ni Ji-hyun ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Min Wook. Pinili ni Chae-ah ang mamahaling vest para dito. Biglang nagsalita si Ji-hyun. Medyo payat po ang katawan ng Ginoo. Mas bagay siguro ang slim fit na shirt. Lumingon si Chae-ah sa kanya. Pamilyar ito sa kanya pero hindi niya maalala kung saan nila nagkita. Nang pumunta si Chae-ah sa CR, gustong magpaliwanag ni Min Wook pero hindi siya pinatapos ni Ji-hyun. Sinabi nitong hindi na siya makikialam sa buhay nito. Pagbalik ni Chae-ah, nakita niyang nandun din ang fiancé niyang si Suho. Mabilis niyang hinatak si Min Wook palabas pero dahil sa dami ng dala, nadapa si Ji-hyun. Dumaan si Suho at nakita ito. Matapos magsalita ng pabalang, ginamit niya ang dahilan na kailangan niya ng staff at hinila si Ji-hyun palayo na nag-iwan kay Chae-ah ng ekspresyong nagtataka. Naalala ni Chae-ah na ang babaeng iyon ay kamag-anak ng biktima niya, ang babae sa press conference. Pagbalik ni Min Wook sa opisina, may natanggap siyang bulaklak at gift box. Nang buksan niya, may USB sa loob. Ang laman nito ay nagpanginig kahit sa taong kalmado tulad niya. Iyon ang video noong araw ng insidente ni Gayon. Biglang may tumawag sa kanya. Sinabi ng misteryosong boses, "Alam ko na tinakpan mo ang kaso," at pinilit siyang sundin ang gusto nito. Sinundan ni Min Wook ang instruksyon at nakita niya sa labas ang lalaking nagsenyas na sumakay sa kotse. Si Taong pala ito. Nalaman niyang ginamit ni Taong ang pangalan niya para maging installer ng CCTV sa pool at makuha ang video ng pagbugbog ni Chae-ah kay Gayon. Alam niyang si Min Wook ang nakikinabang sa pagtatago ng totoo, kaya hinanap niya ito. Sinabi niyang kung malik ang video, maraming tao ang magkakaproblema. At si Min Wook ang pinakamalala. Kahit si Ji-hyun, niloko rin niya ito. Nandidiri si Taong sa ginawa ni Min Wook. Sinabi ni Taong na akala ni Suho siya ang pumatay kay Jaeon. Kung ayaw mong malaman ni Suho at ng chairman na itinago mo ito, kailangan mong singilin si Chae-ah ng 1 bilyon. Pagkatapos, bibigyan kita ng 30%. Wala nang choice si Min Wook kundi maghanda ng pera. Sa side naman ni Suho, pumunta ulit siya sa doktor para magtanong tungkol sa sakit niya. Sinabi ng doktor na wala nang paraan para pahabain pa ang buhay niya. Hindi na siya nagalit tulad ng dati. Ngumiti siya ng may hapdi at umalis. Nagdesisyon siyang huwag nang mag-isip pa. Sa nalalabing panahon, gusto niyang mabuhay ng lubos para sa sarili niya. Dumating si Ji-hyun para humingi ng tulong. Dahil sa estado at posisyon ni Suho, walang mang-aapi sa kanya. Nakiusap si Ji-hyun na imbestigahan ang pagkamatay ng kapatid niya. Sa sandaling iyon, hindi sigurado si Suho kung talagang gusto niyang protektahan ang babaeng ito o naaawa lang siya. Sa huli, nagpasya siyang huwag nang makialam pa at umalis. Gusto niyang humanap ng tahimik na lugar para sa huling araw niya. Pumunta ulit ang ina ni Ji-hyun kay Taong. Gusto nitong marinig ang kwento ni Gayon, pero pagkatapos ng 3 bote, lasing na si Taong at nakatulog. Nag-alala si Ji-hyun sa ina kaya pumunta siya roon. Biglang may kumakatok ng malakas sa pinto. Nagtago silang mag-ina sa likod ng mesa. Pumasok ang mga hoodlum, si Kanyan Bell, ang leader ng illegal placement agency. Hinahanap nila ang ebidensya, ang video ni Chae-ah sa pool. Narinig nilang mag-ina ang usapan. Paulit-ulit na ginugulo si Min Wook. Ang installer ng CCTV na illegal na nagtrabaho ay hinanap siya. Alam nito na nakatanggap si Min Wook ng 10 bilyon dahil sa kaso sa pool, pero siya, wala. Hiniling niya ang 1 bilyon o ilalantad niya ang tunay na mukha ni Min Wook. Walang choice si Min Wook kundi humiram ng pera kay Chae-ah. Hindi nagtanong si Chae-ah at agad na pumayag. Matapos ang nangyari ng gabing iyon, unti-unti na siyang naa-attach kay Minok. Kasabay nito, nagpapasalamat siya rito dahil tinulungan siyang itago ang insidente. Sa gitna ng masikip na paliparan, sobrang nag-iisa ang itsura ni Suho. Tiningnan niya ang paligid, alam niyang maaaring ito na ang huling beses niyang puntahan ang lugar na ito. Samantala, sobrang nag-aalala si Ji-hyun at tumakbo para pigilan si Suho na sasakay na sa eroplano. Nagmakaawa ito sa kanya. Sinabing nakunan ang surveillance camera ang kapatid niya sa swimming pool noong araw na iyon. Nang marinig ni Suho ang binanggit ni Ji-hyun tungkol sa surveillance camera, nag-atubili siya dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya sigurado kung siya ba ang nakasakit kay Gayon o hindi. Pero sa pamamagitan ni Ji-hyun, nalaman ni Suho na talagang nakunan ng surveillance video ang eksena sa swimming pool. Nagpasya siyang huwag nang umalis. Noon, akala niya siya ang may kasalanan. Ngayon, gusto na lang niyang malaman ang totoong nangyari ng gabing iyon
Para mabunyag ang katotohanan, balak gastusan ni Suho ng 100 milyon ang pagbili ng video. Pero dahil sa kasakiman ng nagbebenta, imbes na 100 milyon, 1 bilyon ang hinihingi nito. Maya-maya pa, kinontak ng nagbebenta si Minok para ibenta ang video sa halip. Nagkasundo silang magkita sa isang lugar ng 11 p.m. Habang naghihintay si Taong para makipagkita kina Suho at Minok, palihim na sinundan siya ng ina ni Jihun. Pagkaraan ng ilang panahon, natagpuan niya kung saan nagtatago si Taong. Nang harapin niya ito, binalibag niya ang gasolina at binunot ang lighter, handang mamatay kasama nito. Nagpanik si Taong at mabilis na inilabas ang USB, sinubukang akitin ang ina ni Jihun. Sinabi nitong may plano siya na makikipagkita siya sa taong tumulong magtakip sa kaso ni Jeon. Iginiit niyang lahat ng ginawa niya ay para kay Jihun. Pero hindi alam ng ina ni Jihun na ang tunay na pakay ni Taong ay pera. Samantala, tusong inayos ni Minok ang pagkikita nila ni Kangin Bell. Nangako siya na kung makuha ni Kangin Bell ang video kay Taong, bibigyan niya ito ng 1 bilyon. Pumayag si Kangin Bell at nangakong itatago ito ng lubusan. Nang gabing iyon, dinala ni Taong ang ina ni Jihun sa lugar ng transaksyon. Nang makita niyang ang trader pala ay ang ex-boyfriend ng anak niya, sobrang nagulat ang ina ni Jihun. Napansin ni Minok ang ina ni Jihun na nakaupo sa kotse at mabilis na pinaandar ang truck pero huli na. Mabilis na pinatamaan ni Kangin Bell ang kotse ni Taong at ina ni Jihun. Hindi kinaya ng kotse ang impact at sumabog. Galit na galit si Kangin Bell, hindi niya inasahang sasabog ang kotse at nawala ang surveillance video na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sa likod nito, pabulong nang ngumiti si Minok. Basta't mawala ang tao, tapos na ang problema. Kumuha si Minok ng ladrilyo at, nang hindi nakatingin si Kangin Bell, hinampas niya ito ng malakas sa ulo. Sa maikling panahon, nawalan si Jihun ng 2 pa niyang natitirang kamag-anak. Ang kapatid niyang nagtrabaho sa nightclub para mabayaran ang utang ay namatay ng malungkot. Ang ina niya, kakalabas lang sa kulungan at naghahanap ng hustisya, ay sumalubong din sa trahedya. Dahil sa sunod-sunod na pagkalugi, nawalan na ng pakiramdam si Jihun. Hindi matanggap ang katotohanan, tumayo siya sa rooftop. Buti na lang, palihim na pinoprotektahan siya ni Suho. Tumakbo ito para maabutan siya. Dahil pagkamatay ng kapatid at ina niya, 3 araw siyang nagsarado sa bahay. Tinawagan siya ni Suho, pero hindi sumagot. Kumatok, pero walang pumapansin. Kaya umakyat siya sa bintana at sinubukang basagin ang salamin habang sumisigaw ng pangalan ni Jihun. Matapos ang ilang hampas, nabasag din ito. Mabilis na pumasok si Suho sa bahay, pero tahimik na tahimik. Biglang sumagi sa isip niya ang isang nakakatakot na alaala. Noong bata siya, sa isang kwartong tulad nito, nasaksihan niya ang ina niyang gumawa ng isang bagay na hindi dapat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At sa sandaling iyon, lumabas si Jihun mula sa banyo. Naginhawahan si Suho at galit na tinanong kung bakit hindi siya sumasagot. Ipinaliwanag ni Jihun na naliligo lang siya at sinabing umalis na si Suho. Pero pagkatapos, bigla na lang siyang bumigay. Umupo siya sa sahig at umiyak. Sa totoo lang, hindi mali ang kutob ni Suho. Talagang balak gumawa ng hindi maganda si Jihun sa banyo. Buti na lang, nang marinig niyang kumakatok si Suho, napigilan niya ang sarili. Pero hindi pa tapos ang lahat. Pumunta si Jihun sa swimming pool kung saan namatay ang kapatid niya at uminom ng malakas na alak. Para bang kahapon lang nang magkasama sila ng kapatid niya. Tinawagan niya si Suho at humingi ng paumanhin. Sinabing hindi na niya mababayaran ang 10 milyong won. Pinasalamatan niya ito sa palaging pagtulong sa kanya. Napansin ni Suho ang kakaiba sa tono nito. Habang pinapakalman niya ito sa telepono, tumakbo siya ng napakabilis para hanapin ito. Sa sandaling iyon, isang mabilis na sasakyan ang bumangga sa kanya at napalipad siya sa kalsada. Pero hindi pwedeng mamatay si Suho, may hindi pa siya tapos. Hindi niya inintindi ang sakit at sugat. Ang nasa isip niya lang ay protektahan si Jihun. Narating niya ito sa tamang oras. Nagulat si Jihun nang makita siya, pero desidido na ito. Umakyat si Suho sa tabi nito sa rooftop. Hinubad niya ang maskara at ikinuwento ang hindi malilimutang sakit na dinadala niya mula pagkabata. Naalala niya kung paano siya laging sinisisi ng ama niya pagkamatay ng ina. Hindi napigilan ni Suho ang luha. Ramdam ni Jihun ang malalim na sugat sa puso ni Suho. Nang sabihin nitong sabay silang tutalon, hinila siya pabalik ni Jihun. Nagkagulong sila pababa ng hagdan, kahit hindi mataas ang hagdan na bago ang pananaw ni Jihun sa buhay. Lumipat siya sa bagong apartment kasama ang best friend niya. Pero sa unang araw pa lang, nalaman niyang katabi niya ang apartment ni Suho.
Nagtaka siya kung bakit parang laging sumusunod sa kanya ito. Kinabukasan, tinawag ni Suho ang chef para maghanda ng maraming pagkain at dinala ito kay Ji-hoon. Bilang pasasalamat, inimbitahan niya ito sa kinain nilang niluto niya. Mula noon, lumalim ang samahan nila. Magkatabi lang ang pader nila, kaya rinig na rinig nila ang isa't isa. Napaisip si Ji-hoon kung sinadyang walang soundproofing ang apartment na kinuha ni Suho. Nataranta ito at nagdahilan. Hindi niya alam kung gaano nagbago si Ji-hoon. Dati, akala niya nag-iisa siya sa mundo. Pero ngayon, narealize niyang palaging nandyan si Suho. Kahit lagi siyang inaaway nito, hindi niya napapansin kung gaano ito nagbibigay ng init sa kanya. Sinimulan nilang imbestigahan ang kaso ng magkasama. Naghahanap si Ji-hoon ng mga saksi na nasa lugar ng insidente habang dumalaw si Suho sa workplace ni Kang In-bel. Mula sa kwento ng isang babae sa nightclub, nalaman niyang si Kang In-bel ang nagdala kay Gaeon sa kwarto noong araw ng insidente. Bukod pa rito, pagkamatay ni Gaeon, tumanggap ang lalaking ito ng malaking halaga at nakapagpalit pa ng bagong kotse. Inanunsyo ng pulisya na si Kang In-bae ang dahilan ng aksidenteng pumatay sa ina ni Ji-hoon. Para kay Suho, hindi ito aksidente lang. Bakit nga ba papatayin ni Kang In-bae ang ina ni Ji-hoon? Tiningnan ni Suho ang call history ni Kang In-bae at nakita niyang maraming beses itong tumawag kay Minok. Samantala, pumunta si Minok kay Cha at humingi ng 1 bilyon. Hindi man lang niya ipinaliwanag ang dahilan, pero nagulat siya nang pumayag ito. Hindi nagpaliwanag si Minok, pero dinala niya si Cha sa bahay ng guard na may original na surveillance video. Sinabi niya rito na dahil sa pag-iingat nito sa video, 3 tao ang namatay. Ibinagsak niya ang maleta sa sahig at sinabing kunin na ito at lumayo. Nagbanta pa siya na kung may mangyaring problema sa hinaharap, pati pamilya nito ay paghihigantihan. Natakot si Cha sa harap ng pinto. Hindi niya inasahan na ang lalaking palaging magalang ay kayang magsalita ng ganito. Sa unang beses, naramdaman niya ang takot sa lalaking ito. Pero kinabukasan, bumalik na sa normal si Cha. Hindi lang niya ipinakilala kay Minok ang isang TV director, binigyan pa niya ito ng regalo. Pag-uwi, binuksan ito ni Minok at agad siyang kinabahan. Ang laman ay ang kurbata na suot niya nung pinatay niya si Kang In-bae. Dapat nasa bangin ito kasama ni Kang In-bae. Pero ngayon, nasa harap na niya. Akala niya ligtas na siya, kaya sobrang nagpanik siya. Ilang araw bago ito, pinatakbo ni Kang In-bae ang sasakyan para banggain ang kotse ng ina ni Ji-hoon na ikinamatay nito. Pagkatapos, sinaktan siya ni Minok ng ladrilyo pero hindi ito sapat. Hinabol niya ito hanggang bundok. Dahil sa sugat at pagdurugo, itinulak siya ni Minok sa bangin. Dahil sa malakas na survival instinct, hinawakan niya ang kurbata ni Minok ng mahigpit. Pero walang balak si Minok na iligtas siya. Binayaran si Kang In-bae para sa aksidente at hindi pwedeng mabuhay ito lalo't alam nito ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Gaeon. Kahit humingi ito ng awa, dahan-dahang hinubad ni Minok ang kurbata at hinayaan itong mahulog. Pero hindi maintindihan ni Minok kung paano napunta ang kurbata kay Cha. Palang nito, hindi pala namatay si Kang In-bae. Dahil may pamilya siyang binubuhay, hindi siya naghiganti. Sa halip, lumapit siya kay Cha at ibinunyag ang tunay na mukha ni Minok. Matapos malaman ang katotohanan, nagpasalamat pa rin si Cha kay Minok dahil tinakpan nito ang insidente sa swimming pool para sa kanya. Wala siyang balak ilantad ang ginawa nito. Ang hiling lang niya ay makipag-usap muna ito sa kanya para maayos ang lahat. Para matapos ang problema, pumunta si Cha sa hideout ni Kang In-bae at binigyan ito ng 1 bilyon. Sinabing umalis na ito at huwag nang magpakita pa. Pero nakita ito ni Ji-hoon. Kitang-kita niyang may misteryosong transaksyong nangyayari. Para malaman ang totoo, nagtrabaho si Ji-hoon sa isang restaurant na konektado kay Suho. Hindi nasiyahan si Cha sa presensya ni Ji-hoon. Sa totoo lang, siya pa rin ang opisyal na fiancé ni Suho. Pero maayos pa rin niyang tinanong kung nagkita na sila dati. Inamin ni Ji-hoon na minsan siyang nagbuhat ng mga gamit para kay Cha. Habang walang nakatingin, lihim na tiningnan ni Ji-hoon ang mga dokumento ng kumpanya ni Cha at naglagay ng recording device sa penholder. Nang paalis na siya, aksidente niyang narinig ang usapan ni Suho at ng kapatid nito. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ji-hoon na si Suho, na laging mukhang masaya, ay matagal nang nagdurusang mawalan ng mahal sa buhay. Samantala, naalala ni Min-wook ang mga nangyari sa nakaraang 2 araw. Kung hindi niya agad aayusin si Kang In-bae, hindi niya kayang isipin ang susunod na mangyayari. Kaya pumunta siya sa dating opisina ni Kang In-bae at naghahanap hanggang sa matagpuan ang isang lihim na notebook na itinago sa kisame. Pero habang paalis na siya, bigla siyang sinalakay ni Kang In-bae mula sa likod, sinakal siya nito sa galit. Puno ng puot si Kang In-bae kay Min-wook dahil ginawa siyang takas at walang tirahan.
Sinabi ni Minwook habang hawak ang notebook na tutulungan siyang makatakas. Saka lang siya binitawan. Dinala ni Minwook ang notebook kay Sucheol. Nang makita ng mayabang na si Sucheol ang pangalan niya roon, agad siyang kinabahan. Ito pala ay listahan ng mga bumili ng droga mula sa negosyo ni Kang Inbay. Kung malalantad, hindi lang mawawalan ng karapatan si Sucheol na magmana ng imperyo ng pamilya Chan, makukulong pa siya. Sinabi ni Minwook na dapat gawing inosente si Kang Inbay para hindi mabunyag ang maruming sekreto nito. Sa kabilang banda, mula sa reporter na si Ji-hoon, nalaman ni Suho na itinigil ng pulisya ang investigasyon kay Kang Inbay. Kumpirmado rin ito ni Suho sa pamamagitan ng pamilya ng abogado nito. Kahit may pagpatay, kung hindi magsasampa ng kaso ang prosecutor, walang krimeng maitatayo. Pero hindi alam ni na Ji-hoon at Suho na ito ay planong lahat ni Minwook. Para tuparin ang pangako niya kay Ji-hoon na imbestigahan ang katotohanan, pumunta si Suho sa presinto at inamin sa media na may naganap na paggamit ng droga sa nakaraang party niya. Taos-puso niyang inanyayahan ang media na bantayan ang progreso ng investigasyon. Nagdulot ito ng gulasa sa kumpanya at nabaling ang atensyon kay Kang Inbay ang pumatay sa ina ni Ji-hoon. Para maakit si Kang Inbay, ninakaw ni Ji-hoon ang cellphone ni Cha. Gamit ang call history, minessage niya ito at sinabihan ng meeting sa dating lugar ng 6 a.m. kinabukasan. Sa presinto, dahil sa pressure ng media, nangako ang pulisya na aaksyonan nila ito kinabukasan. Nang umagang iyon, maraming pulis ang nagbantay sa lugar na madalas puntahan ni Kang Inbay. Habang nagrereklamo ang mga pulis na magdudulot lang ng gulo si Ji-hoon, dahan-dahang lumitaw si Kang Inbay. Kasabay nito may tumawag sa kanya si Minwook. Sinabihan siyang umalis agad. Mabilis na hinabol at dinakip si Kang Inbay ng mga pulis, dinala sa presinto. Nang marinig ito, galit na galit si President Chan. Gumastos siya ng 10 bilyong won para itago ni Minwook ang insidente sa swimming pool. Pero ngayon, lumalabas na alam din ito ni Kang Inbay, kaya nagduda siya sa kakayahan ni Minwook. Nang marinig ni Sucheol ang balita, nanggulo siya. Nakakuha siya ng dokumento mula sa loob ng pulisya at natuklasan na ng araw ng aksidente ng ina ni Ji-hoon, naroon din ang signal ng cellphone ni na Suho at Ji-hoon. Sinabi niya kay Minwook na gamitin ito para tuluyang sirain si Suho. Batay sa clue na ito, gumawa si Minwook ng masalimuot na plano. Pupunta siya sa bilangguan at susuhulan si Kang Inbay para testimonyahan laban kay Suho. Hindi nagtagal, nagpanggap si Minwook bilang abogado at pumunta sa presinto. Bilang bahagi ng plano, sinabi niya kay Kang Inbay na idedeklarang si Suho ang nag-utos sa kanya para sa fatal na aksidente. Dagdag pa ni Minwook, kapag na-testify na ni Kang Inbay, malaking pera ang matatanggap nito. Kapag dadalhin na sa korte si Kang Inbay, balak ni Minwook na bigyan ito ng paraan para makatakas. Pero kung hindi siya papayag, habang buhay siyang makukulong. Wala nang choice si Kang Inbay. Pagkatapos, pumunta si Minwook sa pulis na sinuhulan niya at matagumpay na napagkasunduan ng lihim na plano. Ang susunod na hakbang ay isang mas malaking konspirasyon. Kinabukasan, binigyan ni Minwook si Kang Inbay ng patalim at sinabihan itong tapusin na ang sarili niya. Hinugot ni Minwook ang kutsilyo at sinugatan ang sariling palad. Itinaas ng pulis sa tabi niya ang baril. Nagulumihanan si Kang Inbay. Kahapon sa bilangguan, nangako si Minwook na kung iaamin niyang si Suho ang nag-utos na patayin ang ina ni Ji-hoon, pakakawalan siya. Sa daan papunta sa korte, sinabi rin ni Minwook kay Kang Inbay na sinuhulan niya ang mga pulis. Kaya sa presinto, inamin ni Kang Inbay na si Suho ang nag-utos sa kanya. Pagkatapos, sa ilalim ng arrangement ng pulis, isinakay si Kang Inbay sa kotse para dalhin sa korte. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng cellphone, natuklasan ni Suho ang kakaibang galaw ni Minwook. Nang tignan ang call history ni Kang Inbay, nakita niyang kasangkot si Minwook. Naramdaman niyang ang pagkamatay ng ina ni Ji-hoon ay may kinalaman kay Minwook. Kaya ilang araw bago magkita, lihim na naglagay si Suho ng tracking device sa kotse ni Minwook. Mabilis na pumunta si Suho sa naktrack na lugar at sinabihan din ang reporter na gustong ilantad ang totoo sa insidente sa swimming pool. Ang pulis na kotse ay tumigil sa isang desyerto at dinala si Kang Inbay sa isang liblib na lugar. Nandoon na si Minwook matagal nang naghihintay, kaya naganap ang nakaraang eksena. Sinabi ni Minwook kay Kang Inbay na wala na siyang takas. Kahit saan, impyerno na lang ang naroon. Sa puntong ito, naintindihan ni Kang Inbay na balak siyang patayin ni Minwook.
Nang mapagtanto niyang napasubo na siya, gusto niyang tumakbo. Pero agad na kinuha ni Minwook ang baril ng pulis at binaril si Kang In-bae. Nang paputukan na niya ito ulit, sumigaw si Suho para pigilan si Minwook. Tumakbo rin ang reporter. Harap ang kamera ng reporter, kahit nahuli sa akto, sinabi pa rin ni Minwook na tinangkalang tumakas si Kang In-bae kaya hinuhuli nila. Nang makita ni Kang In-bae ang kapalaluan ni Minwook, sinigawan niya na si Minwook ang nag-utos na siraan si Suho at patayin ang ina ni Ji-hoon. Nangako raw si Minwook na pakakawalan siya. Pero hindi niya inasahang pagtatraido rin siya at papatayin para maitago ang katotohanan. Samantala, malamig na sinabi ni Minwook na ginawa lang ni Kang In-bae ang pekeng ebidensya para sa pera. Dagdag pa niya, kung malalantad ang pangyayari ngayon, mahihirapan ang publiko na kilalanin ang mabuti at masama at ang magiging resulta ay si Suho at ang buong pamilya Chan ang mapapahamak. Bago umalis, sinabihan ni Minwook si Suho na pag-isipan niyang mabuti kung ilalantad niya ito. Pero ipinost pa rin ng TV station ang interview ng reporter kasama ang video ng eksena kanina. Sa gabi, malalantad ang katotohanan. Napatigil si Minwook nang makita ang balita sa TV. Agad niyang tinawag ang direktor ng istasyon. Palang nito, kahapon, biglang na-fire ang reporter na nag-iimbestiga. Nang pumunta siya sa opisina ng direktor, nakita niyang palabas na si Minwook. Sinabihan pa siya nito na huwag siyang kalabanin. Nakita ni Suho ang eksenang ito. Pagkatapos umalis si Minwook, pumasok din si Suho sa opisina ng direktor. Natuwa si Ji-hoon nang makita ang balita sa TV. Darating na ang sandaling hinihintay niya. Pero para kay Suho, puno siya ng pangamba dahil kasama sa balita ang interview ng reporter sa kanya. Sinabi niyang posibleng siya ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Ji-hoon. Naalala niya ang reaksyon ni Ji-hoon noon at ang tiwala nito sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Ji-hoon kapag lumabas ang katotohanan. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, nagpasya si Suho na maging tapat kay Ji-hoon. Pero ang mundo ay puno ng sorpresa. Habang iniisip ni Suho kung paano sasabihin kay Ji-hoon, nag-uusap din sina Minwook at Cha. Sinabi ni Minwook kay Cha na dahil nahuli si Kang In-bae, malalantad na ang lahat ng itinago nila. Emosyonal niyang sinabi na gusto niya itong protektahan, pero wala na siyang magagawa. Sinabi ni Cha na simula ngayon, siya na ang bahala. Sa kabilang banda, naghahanda si Suho na sabihin kay Ji-hoon ang totoo na baka siya ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid nito nang makatanggap siya ng hindi katanggap-tanggap na balita. Nasusunog ang detention camp. Ang ina ng batang ito ay namatay sa aksidente. Alam niyang may pumatay dito pero dahil sa sunog, nasa apoy na ang salarin. Sa isang nakakakilabot na paraan, tinapos ng pulisya ang kaso ng simple at ang programang dapat magtataguyod ng hustisya ay pinigilang ipalabas. Tumanggap si Minwook ng 10 bilyong won mula sa Chan Group para itago ang katotohanan. Ngayon, may hindi inaasahang bisita sa bahay ni Ji-hoon at dahil sa pagdating nito, nagkaroon siya ng pag-asang malalantad ang totoo sa pagkamatay ng kapatid niya. Ito ay matalik na kaibigan ng kapatid ni Ji-hoon. Dinala nito ang isang duguan na handbag. Nang gabing namatay si Gaeon, ginamit ito ni Cha para hampasin ang ulo nito ng paulit-ulit. Mula sa kwento ng kaibigan, nalaman ni Ji-hoon na binigyan ni Minwook ito ng malaking pera para manahimik. Nagbanta pa si Minwook na huwag ilabas ang totoo. Dinala ni Ji-hoon ang bag para i-test at totoo nga, ang dugo ay galing sa kapatid niya. Balak sana ni Ji-hoon na ibalita ito sa reporter na palaging tumutulong sa investigasyon, ngunit nagulat siya nang malaman na palihim pa lang nakikipag-ugnayan ang reporter kay Minwook. Nang biglang magpakita si Ji-hoon, parehong nagulumihanan sina Minwook at ang reporter. Pagkatapos, lumabas si Cha at ipinaintindi kay Ji-hoon ang lahat. Palang nito, matapos masunog ang detention camp, ang reporter na palaging tumutulong kay Ji-hoon ay naakit ni Cha at naging department director pa sa kumpanya nito. Kaya walang choice si Ji-hoon kundi hanapin si Suho, ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ngayon, at sabihin ang totoo. Dahil fiancé pa rin ni Suho si Cha, ayaw itong itago ni Ji-hoon at diretsyong isiniwalat ang ginawa ni Cha. Matapos marinig ang lahat, nagulat si Suho. Sa puntong ito, naalala niya na pumunta nga pala si Cha sa bahay niya ng gabing iyon. Pero mas nag-pressure sa kanya ang katotohanang hindi na nagtitiwala sa pulis at media si Ji-hoon, kundi sa kanya na lang. Kaya pinuntahan niya si Cha, harap ang ebidensya. Umamin si Cha, oo, pumunta siya sa bahay ni Suho ng gabing iyon. At oo, sinaktan niya ang kapatid ni Ji-hoon hanggang sa masugatan. Pero giit ni Cha bilang fiancé,
hindi siya makapagpigil nang makakita ng babaeng nakahubad sa bahay ng kasintahan niya. Hindi niya inakala na isang hampas lang pala ang magiging dahilan ng pagkamatay ng babaeng nakapulang damit. Itinago niya ito dahil nandoon din si Suho sa bahay noon. Kung aamin siya, baka madamay pa ito. Kung gusto niya, pwede naman niyang aminin agad. Sinabi ni Suho na sige, kaya nagtungo sila sa presinto. Kasabay nito, ang pulis na sinalubong nila ay yung tinakpan ng katotohanan para kay Min-wook. Ayon sa pulis, available na ang autopsy results. Kahit may sugat sa ulo, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ay pagkalunod. Kung verbal declaration lang ang basehan, imposibleng muling imbestigahan. Kaya dahil walang ebidensya, hindi na itinuloy ang kaso. Walang magawa si Suho. Wala na siyang ibang paraan para matulungan si Ji-hoon, kaya nagpasya siyang pakasalan nang maaga si Cha para makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa harap ng mga kamera ng reporter, lumuhod siya at inalok ng singsing ang babaeng hindi niya mahal. Alam ni Cha na pakitang tao lang ito, pero tinanggap pa rin niya. Nang gabing iyon, lasing na pumunta si Suho sa bahay ni Ji-hoon. Inamin niya ang lahat ng sakit na itinago niya sa puso. Biglang sumumpong ang karamdaman ni Suho habang nagsasalita. Napahandusay siya sa matinding sakit. Tumakbo si Ji-hoon sa ulan para bumili ng gamot. Samantala, may lalaking nakakap na pumasok sa bahay ni Ji-hoon. Nang bumalik si Ji-hoon, nakita niyang normal na ulit si Suho at naghihintay sa kanya. Itinapon ni Suho ang gamot at sinabing hindi niya kailangan. Galit na galit si Ji-hoon. Kung ayaw niya ng gamot, bakit pa siya pumunta sa kanya at hindi kay Cha? Papunta na siyang umalis nang sabihin ni Suho na sobrang miss niya ito. Napahinto si Ji-hoon at nakita ang panik sa mukha ni Suho. Hindi niya inasahan ang confession na iyon. Sa huli, umalis pa rin siya. Pag-uwi, may nakita siyang 2 memory card sa kama. Nandoon ang confession ni Suho sa isang interview. Doon niya nalaman, ang taong kasama sa kwarto nang mamatay ang kapatid niya, ang taong hinahanap niya, ay si Suho pala. Nabaliw na ang kahabag-habag na dalaga. Kanina lang, narinig niya ang totoo sa pagkamatay ng kapatid mula sa ex-lover niyang si Min-wook. Sinabi ni Min-wook na ayaw magpakasal ni Suho, kaya dinala niya ang kapatid ni Ji-hoon para galitin si Cha. Saka nangyari yung paghampas at paghagis ng pera sa swimming pool na ikinamatay ng kapatid niya. Nang marinig na posibleng nalulong sa droga ang kapatid para mabayaran ang utang ng ina, umiyak si Ji-hoon. Galit niyang sinisi si Min-wook sa pagtatago ng katotohanan. Pero giit ni Min-wook, kahit hindi siya ang gumawa, may ibang gagawa. Ang lipunan natin ay para sa mayayaman. Walang karapatan ang mahihirap humingi ng hustisya. Ang katotohanan ay gawa ng makapangyarihan. Walang saysay ang pagrereklamo ng mahihirap. Lubusan nitong winasak ang natitirang pag-asa ni Ji-hoon. Alam niyang totoo ang lahat. Kahit umiyak siya, walang lalapit para aliwin siya. Sa kabilang banda, namimili ng wedding dress si Suho kasama si Cha, pero sobrang worried siya. Dahil mula ng gabing nag-confess siya kay Ji-hoon, hindi na niya ito nakita. Nang tapos nang magbihis si Cha, wala na si Suho. Tumawag ang best friend ni Ji-hoon. May iniwan itong note at umalis. Hinanap ni Suho si Ji-hoon sa lahat ng pwedeng puntahan hanggang sa matagpuan niya ito sa isang bar. Nagbago na ang itsura ni Ji-hoon. Nakasuot ito ng sexy at seductive na damit. Lasing na lasing at hindi na makalakad. Ang matinding pressure ay kayang gibain ng isang tao. Nagbago na si Ji-hoon. Ang sarap pala ng feeling na gumastos ng gumastos. Sayang lang, ang perang pinaghirapan niya sa loob ng taon, naubos lang sa 4 na araw. Siyempre importante ang pera, pero hindi lang yun ang lahat. May mas mahalaga pa. Pero kung mas mahalaga man, kayang bilhin ng pera, pati puso ng tao. Sinabi pa niyang hindi maiintindihan ng taong tulad ni Suho dahil hindi niya mararanasan ang maghirap. Ngayon, nangangarap na siya ng buhay mayaman. Sinabi niya kay Suho na dahil mayaman siya, dapat dalhin niya ito para maranasan ang buhay na ganoon. Dahil sa guilt, hindi siya makahindi ni Suho. Una, humingi si Ji-hoon ng malaking bahay para patunayan kay Suho na walang kwenta ang pera. Pumunta sila sa dating trabahuhan ni Ji-hoon para kumain ng premium steak at uminom ng mamahaling wine. Hiningi pa niyang taasan ang sahod ng staff. Naiirita na si Cha. Tinanong niya si Suho sa office, bukod sa pagbabayad sala, may nararamdaman ba siya kay Ji-hoon? Itinanggi ni Suho, pero ramdam ni Cha na mas importante kay Suho si Ji-hoon kaysa sa kanya. Pagkatapos, pumunta si Ji-hoon sa high-end store at itinapon ang paborito niyang relo, regalo ng kapatid niya. Pumili siya ng relong katumbas ng isang bahay. Siyempre, si Suho ang magbabayad.
Pero pagtalikod, itinuring niyang basura ito at ibinigay sa isang matandang nagkakalakal. Hindi na kinaya ni Suho. Tinanong niya kung hanggang kailan ito magtatagal. Malamig na sagot ni Ji-hoon, hanggang sa mamatay ako. Isang umaga nagising si Suho sa alarm sa kabilang unit. Walang sumasagot sa tawag, kaya binuksan niya ang pinto at dali-daling dinala sa ospital ang unconscious na Ji-hoon. Hindi niya napansin si Cha sa labas. Pagod na pagod si Suho sa pag-aalaga, pero paggising ni Ji-hoon, walang pasasalamat. Sinabi pa nitong tatanggalin niya ang IV kung hindi siya aalis. Pumunta rin si Cha sa ospital. Mayabang na sinabi ni Ji-hoon na kawawa si Cha. Alam mo ba na ang totoong dahilan kung bakit ka pakakasalan ni Suho ay dahil sa akin? Doon na-realize ni Cha. Ginamit lang siya ni Suho para matulungan si Ji-hoon. Nasiraan siya ng loob at hindi alam ang gagawin. Walang babae ang makakatiis ng ganong kahihiyan. Kinabukasan, sinabi ni Cha kay President Chan na ika-cancel ang engagement. Alam ni Suho na dahil ito sa paggulo ni Ji-hoon, pero hindi niya alam, simula pa lang ito ng paghihiganti niya. Hindi mo ba sinasabi na gagawin mo ang lahat para sa akin? Sinabi ni Suho na hanggat kaya niya. Sumagot si Ji-hoon, dapat pakasalan mo ako. Napilitan ang mayamang lalaki na pakasalan ang isang ordinaryong empleyado at wala siyang makitang dahilan para tumanggi. Pagkatapos, sa hiling ni Ji-hoon, natulog sila sa iisang kama. Pinatawa ni Ji-hoon si Suho kahit ayaw nito. Ipinost ni Ji-hoon ang litrato sa social media. Nagulantang ang publiko. Akala nila dahil kay Ji-hoon kaya kinancel ni Suho ang engagement. Nalaman ito ni Chairman Chan kaya inutusan niya si Min-wook na imbestigahan. Samantala, sinimulan na ni Ji-hoon ang paghihiganti niya. Una, inakit niya ang kapatid at stepmother ni Suho. Parehong natuwa ang mag-ina. Para sa kanila, kapag nawala ng suporta si Suho kay Cha, wala na itong laban sa pagmamana. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Ji-hoon at Suho sa isang private ceremony. Galit na galit ang ama ni Suho, pero wala na siyang magagawa. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa tinatawag nilang tahanan. Kahit magkasama sila, hindi nagiging malapit ang kanilang mga puso. Alam ni Suho na konti na lang ang oras niya, kaya gusto niya ng payapang araw. Pero wala sa plano ni Ji-hoon ang ganito. Pagkatapos ng kasal, humiling siya ng magkahiwalay na silid. Hindi pinapapasok ni Ji-hoon si Suho sa kanyang kwarto. Araw-araw, inihahanda ni Suho ang hapunan ng maayos pero hindi man lang siya tinitignan ni Ji-hoon. Alam ni Suho ang tunay na dahilan kung bakit siya pinakasalan. Habang pinapanood niyang pumasok si Ji-hoon sa kwarto, tanging ang kanyang kalungkutan ang kanyang yakapin. Hindi nagtagal, sa tulong ng stepmother at kapatid ni Suho, nakaupo si Ji-hoon bilang General Director ng Chong Group's Charity Fund. Mula noon, ginamit niya ang posisyon para gumawa ng mabuti sa lahat ng dako. Itinayo niya ang sarili bilang isang anghel. Alam niyang kailangan niya ng impluwensya para paniwalaan ang kanyang mga salita, kahit ito'y kasinungalingan. Sa tulong ni Suho, malaking halaga ang na-donate at saksakan ng media ang pagbabalita sa mga charity works ni Ji-hoon. Nang marinig ito ni Chairman Chan, tinawag niya si Min-wook at pinagalitan. Kahit paborito niya ang anak na ito, mas mahalaga sa kanya ang kumpanya. Dapat niyang pigilan ang babaeng ito na ayaw niya. Kaya sinabihan niya si Min-wook, ikaw ang dapat umaksyon kay Ji-hoon. Nagbitiw pa siya ng makahulugang salita. Kung hindi kikilos si Min-wook, may ibang gagawa para sa kanya. Pagkatapos mag-isip, kunwari ipumayag si Min-wook. Pero bilang taong puno ng kasalanan, hindi niya kayang saktan si Ji-hoon. Sa halip, nagbigay siya ng malaking halaga at sinabihan itong umalis. Kung hindi ka aalis, ikaw ay mapapahamak. Siyempre, hindi nakinig si Ji-hoon. Sa puntong ito, wala na siyang takot. Inilantad niya ang lahat ng maitim na dokumento ng Chong Group na kanyang naimbestigahan. Galit na galit si Chairman Chan. Tinanggal niya si Min-wook sa trabaho at ibinigay kay Director Nan ang trabahong patalsikin si Ji-hoon. Isang araw, habang nag-uusap sina Suho at Cha sa opisina, biglang sumumpong ang sakit ni Suho. Sumakit ang ulo niya at bumagsak sa sahig. Napansin ni Cha ang kakaiba sa kanya, pero hindi sinabi ni Suho ang tungkol sa kanyang sakit. Nagkunwari si Cha bilang fiancé para magtanong sa doktor. Doon niya nalaman na malubha na si Suho at konti na lang ang oras nito. Dagdag pa, nanghihina na ang paningin ni Suho. Kung tuluyang lumala, maaari siyang mabulag. Naalala ni Cha ang sinabi ni Suho dati. Kung buhay pa ako pagkalipas ng 1 taon, pakakasalan kita. Bigla na lang nawala ang galit niya. Gusto na lang niyang iligtas ang lalaking minsan niyang minahal.
Matapos ang ilang pag-uusap, pumayag si Suho na magpagamot sa ibang bansa. Kahit 1% lang ang pag-asa, gagawin niya ang lahat para kay Ji-hoon. Pero bago umalis, gusto niyang isama ang mga staff ng restaurant, ayaw niyang magkaroon ng pagsisisi. Sa tulong ng lahat, naanyayahan din si Ji-hoon. Naghanda si Suho ng regalo para sa bawat empleyado at isinuot niya ang kwintas na matagal niyang inihanda para kay Ji-hoon. Sa wakas, lumabas ang ngiti sa kanyang mukha. Bago umalis, tinanong siya ni Ji-hoon kung may sasabihin pa. May sakit ka ba? Pero ang sagot ni Suho, pag-uwi ko na sasabihin. Bihirang nag-open up si Ji-hoon. Nagpasalamat siya sa tulong ni Suho sa investigasyon sa pagkamatay ng kapatid. Ito ang unang pagkakataon na nagkasama sila ng maayos pagkatapos ng kasal, pero hindi pa rin nasabi ni Ji-hoon na pinatawad niya ito. Pagkatapos, naglalakad mag-isa si Ji-hoon sa gubat nang bigla siyang takpan ng towel ng lalaking nakaitim. Maya-maya, dumating si Suho at nakita ang cellphone ni Ji-hoon sa lupa. Pagtingala niya, may nakita siyang sapatos sa dalampasigan. Sa malayo, nakita niyang nakalutang sa dagat ang walang malay na Ji-hoon, unti-unting lumulubog. Mabilis siyang tumakbo at lumangoy. Nang malapit na siya, biglang sumumpong ang sakit niya. Nakikita niya si Ji-hoon pero hindi na siya makagalaw. Naglaban siya sa alon hanggang sa tuluyan siyang lumubog. Ang pagmamahal at pagsisisi ni Suho ay tuluyang nalibing sa dagat. Natupad din ang huling-hiling niya noong buhay pa siya. Nailigtas si Ji-hoon ng mga lifeguard. Pagkagising, nakita niyang ginagamot si Suho sa tabi. Hindi siya makapaniwala. Nang lumapit, wala nang hininga si Suho. Umagos ang luha niya, pero huli na ang lahat. Wala na si Suho. Dumating si Chairman Chan. Hindi siya makapaniwala na wala na ang paborito niyang anak. Tinanong niya kung ano ang nangyari, pero sinisi ni Ji-hoon ang sarili niya. Alam niyang si Chairman Chan ang nag-utos na patayin siya, pero hindi umamin ang matanda. Sa halip, sinisi pa niya si Ji-hoon. Habang nagtatalo sila, biglang nagsalita si Cha. May malubha siyang sakit. Biglang natahimik ang lahat. Sa gitna ng kalungkutan, wala nang naghahanap ng sisihin. May iniwan si Suho na sulat para sa lahat kasama ang ama niya. Maikli lang pero puno ng damdamin. Pagkatapos ng libing, pumunta si Ji-hoon sa presinto para ipaimbestiga ang pagkamatay ni Suho. Walang pakialam ang pulis. Baka dahil sa sakit niya, nagpakamatay na lang siya. Galit na galit si Ji-hoon, ganito rin sila noong kaso ni Gaeon. Hanggang dulo, lalaban ako. At isasama niya ang media para bantayan ang investigasyon. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagising si Chairman Chan sa pagkamatay ng anak. Inutusan niya si Director Nan na kidnapin si Minok. Nang magising si Minok, na-realize niyang si Director Nan ang nagplano ng pagpatay kay Ji-hoon. Kinuha nito ang dugo ni Minok para palabasin na siya ang pumatay. Pinilit siyang magsulat ng confession letter pero hindi sumuko si Minok. Tinakasan niya ang mga gwardiya at tumakas. Nagmakaawa siya kay Ji-hoon. Lumuhod siya at humingi ng tawad. Pangako niyang tutulungan niya itong ilabas ang katotohanan. Dahil sa pagkamatay ni Suho, pumunta rin si Cha kay Ji-hoon. Nagkaisa silang patalsikin si Chairman Chan, pero wala silang ebidensya. Kaya pumunta si Cha kay Chairman Chan. Sinabi niyang hawak ni Minok ang lahat ng sekretong ebidensya ng Chan Group. Nagpanik ang matanda. Inutusan niya si Director Nan na ilipat ang mga ebidensya. Pero naharang sila ni Ji-hoon at Minok. Nakuha nila ang lahat ng dokumento. Hindi nagtagal, dumating si Chairman Chan kasama ang mga tauhan. Nang susugod na si Director Nan, biglang naglabas ng baril si Minok. Nagkagulo ang eksena. Sa puntong ito, nag-alok si Chairman Chan ng malaking pera. Patayin mo si Ji-hoon at bibigyan kita ng 10 bilyon. Nag-transfer agad ang mga tauhan. Dumating ang text confirmation sa phone ni Minok. Pumatay ka na. Ngunit sa halip na sa Chairman Chan, itinutok ni Minok ang baril kay Ji-hoon. At walang patumanggang pinaputok ito. Pakiramdam ni Ji-hoon ay lumulubog siya sa dagat tulad ni Suho noon. Pero ngumiti siya. Makikita na niya ang ina, kapatid at asawa. Kahit nakita niyang binaril si Ji-hoon, hindi pa rin panatag si Chairman Chan. Nang sabihin ni Director Nan na hindi natagpuan ang bangkay, nagduda siya. Pero bahagi lang pala ito ng plano ni Ji-hoon, Minok at Cha. Nasugatan lang si Ji-hoon ng bahagya. Agad siyang iniligtas ni Cha. Mulat sa poll, may naka-install na surveillance camera sa bahay para makuha ang video ng pangungurakot ni Chairman Chan. Pagkagaling, agad na kumilos si Ji-hoon. Una, in-upload niya ang video ng pagbibigay ng suhol sa social media. Pumunta siya sa isang mataong plaza at nag-live. Dahil sa mga charity works niya, marami siyang fans. Dumagsa ang mga tao at reporter.
Gusto niyang ilantad ang katotohanan sa pagkamatay ng ina at kapatid niya. Dumating rin sina Chairman Chan at Cha. Harap ng publiko, ikinuwento ni Ji-hoon ang hirap na dinanas ng pamilya niya. Kahit ilang beses akong humingi ng hustisya, walang nakinig. Ito ang pagmamalabis ng mayayaman sa buhay ng mahihirap. Itinuro niya si Chairman Chan. Sumaksi rin si Cha. Aminado siya sa bahagi niya sa mga nangyari. Noon, hindi ko naiintindihan ang nararamdaman mo pagkatapos mawalan ng mahal sa buhay. Pero nang mawala si Suho, doon ko lang naramdaman. Pagkatapos magsalita, walang hesitasyong lumuhod si Cha kay Ji-hoon. Humihingi siya ng tawad. Lumingon si Ji-hoon kay Chairman Chan pero ayaw pa rin umamin ng matanda. Umalis ito sa gitna ng pagbatikos ng publiko. Pero dahil sa matinding protesta, dinakip siya ng pulisya. Akala ni Ji-hoon, madali nang maparusahan si Chairman Chan dahil sa video. Pero ginamit ni Director Nan ang dahilan na magsing-ibigan daw sina Ji-hoon at Minok. Ginawa lang nila ito para sa 10 bilyon at tumakas daw si Minok. Pero biglang lumabas si Minok sa korte, hawak ang tseke ng 10 bilyon. Nag-testify siya para sa katotohanan. Nandoon din si Cha. Inamin niyang sinaktan niya ang kapatid ni Ji-hoon. Pero nang tanungin siya tungkol sa sunog sa detention camp, sinabi niyang, trap lang yon, hindi patay si Kang In-bae. Dinakip ito ng pulis. Harap ng matibay na ebidensya, wala nang magawa si Chairman Chan. Sa hatol ng korte, si Chairman Chan, Director Nan, Minok at Kang In-bae ay naparusahan. Si Cha, dahil hindi direktang sangkot sa pagkamatay ng kapatid ni Ji-hoon, ay pinalaya. Sa wakas, tapos na ang lahat. Binuksan ni Ji-hoon ang sulat ni Suho para sa kanya. Dahan-dahang nagpakita sa kanyang isipan ang mga alaala nila. Marahil sa sandaling iyon, tinanggap na niya si Suho bilang tunay niyang asawa.